revolusyonaryong Caviteño, ang panalunan ng Bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Sa saliw po ng tugtugin ng karapol ay sama-sama po tayong umindak sa ating pong dakilang pasasalamat sa taon ng Jubileo ng Pag-asa kasama ang ating minamahal na patrona, Santa Maria Magdalena. At para po sa ating mga deboto at panauuhin narito ngayong gabi na nakikibahagi sa ating pagdiriwang, ang inyo pong nasasaksihan ngayong gabi ay ang orihinal at ang mapaghimalang imahen ng paraluman ng Bayan ng Kawit, Santa Maria Magdalena. Mabuhay ang ating patrona! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Mabuhay ang ating patrona! Mabuhay ang ating patrona! Sa mga kahilingang natupad patungkol sa relasyon, pag-aaral, hanap buhay, promosyon sa trabaho, pag-aasawa, kapayapaan ng isip, pagpasa sa mga pagsusulit, pagtatrabaho, o migration sa ibang bansa, pagkakaroon ng anak, at marami pang iba. Noong Mayo 13, taong 2009, naggawaran ng noong obispo ng Imus at ngayon Kardinal Luis Antonio G. Tagle ng Koronasyong Episkopal ang imahe ni Imang bilang pagkilala sa kaniyang makailang pagtuwang sa mga pangangailangan ng kaniyang mga deboto at parokyano. Makalipas ang isang buhay na matunay na pananampalataya na mula sa kaligting na panalangin ng isang pagkaraga, ingatan ng mga saling lahi at buong pagpapakumbaba iniharap sa simbahan. Iniyang pagkilala sa lalim ng patatagal at alawa ng devosyong ito. At matapos ang masusing pag-aaral at formal na pagkonsulta sa Presbyterian Council ng Diocese na Dambana, noong 24 ng Mayo taong 2021, sa bisa ng kautusan ng Lubang Kagalang-galang na Obispo ng Imus, ang pagkakadakilang ito ay opisyal na magpapatibay ng lokal na simbahan sa kahalagaang espiritual. Music producer, sample yourself. These memories, gone like the wind. Pastoral at historikal ng Dambana bilang sentro ng pananalangin at debosyon sa mahal na ina. Ang bunga ng debosyong ito ay umangat sa antas na simbahang universal ng noong 3 ng Marso taong 2025. Ipinahayag ng dikasteryo para sa banal na pagsamba at disiplina ng mga sakramento ang bulan ng Santo Parokya ng Silang ay naitatag noong 3 ng Pebrero taong 1573 sa ilalim ng patronato ni San Diego de Alcala sa pamumuno ni Fray Diego de la Concepcion at Juan de la Cruz. Ang unang simbahan ay gawa sa mga magagaang na materyales, partikular ang kahoy at nipa.
ngunit ito ay nasulong. Kaya naman, minarapat na mga misyonero na magpagawa ng bagong simbahan, ngunit ito pa rin ay nasa magaang materyales. Kaya sa tatlong pagkakataon ay minarapat ng mga misyonero sa pamumuno ni Padre Juan de Salazar na magpagawa ng isang simbahang bato. At ang simbahang ito ay ang nakatindig sa sentro ng bayan ng Silang sa kasalukuyan. Ang retablo mayor at minores ng simbahan ng Silang ang itinuturing na pinakamatandang retablo sa Pilipinas. Kaya naman sa labis na pagmamahal ng mga taga-Silang at upang mas mapahalagahan at maalagaan ang katangi-tanging estruktura ng simbahan ng Silang at ang mga marangyang retablo nito, ang simbahan gayon din ang mga retablo ay dinilagara bilang National Cultural Treasure o pambansang yamang pangkalinangan noong taong 2017. Dahil na rin sa lubos na pagmamahal at maalab na debosyon sa G. Evangelista, Obispo ng Imus. Ang dito opisyal de la Formacion, ang orina ng Candelaria ay mula sa original na titik ni Ginoong Gervin Monson at pinagpapangkin ng original na himig ni Ginoong Tani Masgolan. At mula sa magiging parokya, ang simbahan ng Silang ay tinaas sa antas ng isang pang-dioceses na dambana sa pagintulog pa rin ng Obispo ng Imus noong ika-4 ng Mayo, taong 2020. Imus Porongada! Mula naman po sa pang-dioceses na dambana na Palnavirin ng Del Pilar, Katedral ng Imus. Ang debosyon sa mahal na Virgen del Pilar ng Imus ay nagmula sa bansang Espanya. Taong 4 na po, ang mahal na Virgen ng mga panahon iyon ay nabubuhay pa. Ay dumanaw pa rin ang mga anghel na nakatungkol sa isang pagkakin ang nakasalit ko ang naging sa lulubay sa nagagawin sa kanyang pagkakin. Nagpupoy na sa Espanya. Ito ang debusyong dumating sa aming bansa. Buwan ng pagpupursigi at mga ngaral ni Apostol Santiago. Ang pamimintuho sa marilag at banal na imahen ng mahal na Virgen del Pilar ng Imus ay nagsimula nang siya ay mahiluklok at maging patrona ng simbahang inihiwalay sa parokya ng Tawid. Mula rito, ang pamimintuho sa mahal na ina na kanilang tinawag na Del Pilar at Nana Pilar ay patuloy na Reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite. Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ayon sa kasaysayan, matapos ang isang malakas na bagyo noong taong 1667, isang pintang larawan ng mahal na Birhen Maria ang natagpuan sa baybayin ng Kanyakaw sa Cavite. Ang kaniyang banal na larawan ay agad na kinilala bilang tanda ng biyaya at himala. At siya'y itinanghal sa isa sa 8 simbahan sa Cavite Puerto. Dahil sa hindi mabilang na kwento ng himala na naghanap sa maraming de Portabaga, Reyna de Cavite. Isang malakas na palakpakan ng pasasalamat para sa ating nag-iisang Reyna at patrona ng buong lalawigan ng Cavite na nakikibahagi sa ating pagkikuha ng
Portabaga, ang parokya ng San Roque, Reverendo Padre Michael Reuben Roda, ngayong din sa pamunuan ng Cofradia de Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga at ang mga deboto mula po sa lungsod ng Cavite at sa mga karating bayan at probinsya. Muli po, ating matutumayan ngayon sa isang pambihirang pagkakataon sa saliw ng tugtugin ng karakol, ang mapag-imalang larawan ng reyna ng ating probinsya, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, Reina de Cavite. Viva la Virgen! Viva la Reina de Cavite! Viva la Luz de Pilipinas! Palakpakan po natin ang mahal na Virgen ng Soledad ng Portabaga. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan. Mula po sa lungsod ng Cavite, San Agustin de Tanza. Mula po sa Pag-Dioceses na Dambana ni San Agustin at Parokya ng Santa Cruz, bayan ng Tanza, Cavite. Sa ilalim ng pamamahala ng isang paring simula at ang mga Agustino ang nagmamahal ng Hacienda de Santa Cruz. Wala silang espiritual na ministeryo sa mga tao. Sa halip, ito ay sumasalamin sa espiritual na pamamahala ng San Francisco. Noong taong 1761, pinili ng mga paring Dominiko ang Hacienda de Santa Cruz. Sa kanilang kaniningan, naging bisita ito na San Francisco. Noong taong Cartão de crédito com até R$ 4.000 de limite. PicPay Card Gold. Mais limite de... 1772. Noong ika-29 ng Agosto, 1780, ang Santa Cruz de Malabon na naging bayan noong 1770 ay iniwalay sa inang simbahan ito at naging parokya ng Santa Cruz de Malabon kasama ni Padre Narciso Malas, isang Indio Tagalog mula sa si Fray Alberto Planas ang naging unang Kastilang Dominiko na pura